gitna ng kagubatan ng Barangay San Miguel, mayroong lugar na kinatatakutan ng lahat. Ang lugar na ito ay tinatawag na gubat ng takip silim. Sa araw, tila karaniwang gubat lamang ito na puno ng matatangkad na puno at makapal na damo. Ngunit sa pagsapit ng dilim, nagbabago ang lahat. May kakaibang lamig na bumabalot sa paligid at tila may mga matang nagmamasid mula sa kadiliman. Sa baryo, usap-usapan ang mga kwento tungkol sa mga taong hindi na muling nakabalik matapos pumasok sa gubat. May mga nagsasabing kinuha sila ng aswang, mga nilalang na nagtatago sa anyo ng tao sa umaga ngunit nagiging halimaw sa gabi. May mga kwento rin ng mga boses na naririnig sa hangin, mga boses ng umiiyak na bata, tumatawang babae at bulong na hindi maipaliwanag. Si Elena, isang dalaga na kakagraduate lamang mula sa Maynila, ay nagdesisyong bumalik sa baryo upang makasama ang kanyang lola, si Aling Luming, na isa ng matanda at may sakit. Gustong-gusto ni Elena ang tahimik na buhay sa probinsya, ngunit may nararamdaman siyang kakaiba mula nang dumating siya. Ang kanilang bahay ay malapit lamang sa gubat. Mula sa kanyang kwarto, kita niya ang madilim na silweta ng mga puno. Kahit nasa loob siya ng bahay, hindi maalis ang pakiramdam na parang may nakatingin sa kanya. Isang gabi, habang nagbabasa si Elena sa ilalim ng ilaw ng lampara, narinig niya ang malalakas na yabag mula sa labas. Hindi ito ang normal na yabag ng mga tao o hayop. Mabigat at mabagal ang tunog, parang may dalang kilabot. Tumayo si Elena at sumilip sa bintana. Walang tao, ngunit ang mga dahon sa gubat ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Elena, halika na't magdasal. Tawag ni Aling Luming mula sa altar sa sala. Agad niyang iniwan ang bintana at sumama sa kanyang lola. Hindi mapakali si Elena habang nagdadasal sila. Ang tunog ng yabag kanina ay parang nananatili sa kanyang isipan, paulit-ulit, unti-unting bumibigat. Pagkatapos ng kanilang dasal, nagpaalam si Elena na magpapahangin sa labas. Kinuha niya ang kanyang flashlight at dahan-dahang lumabas ng bahay. Tumambad sa kanya ang malamig na simoy ng hangin, ngunit may kakaibang amoy, parang nabubulok na prutas na hinaluan ng usok. Sa kabila ng kanyang kaba, nilakad niya ang bakuran hanggang sa makarating siya sa gilid ng gubat. Tahimik ang paligid, pero may nararamdaman siyang kakaiba. Ang dilim ng gubat ay tila buhay, kumikilos at humihinga. Napansin niyang may kumikislap na ilaw sa di kalayuan tulad ng mga alitaptap, ngunit kakaiba ang kulay, pula at madilim ang ningning. Hindi siya makaalis sa kinatatayuan, parang hinihigop siya ng misteryosong liwanag. Biglang humuni ang isang ibon mula sa gubat, isang tunog na tila babala. Napaatras si Elena, ngunit bago pa man siya makapasok ng bahay, naramdaman niyang may malamig na hangin na pumatong sa kanyang balikat. Para bang may kamay na dumampi sa kanya, pero nang lingunin niya, wala siyang nakita. Pagpasok niya sa bahay, napansin niyang nakatingin ang kanyang lola sa kanya. "May nakita ka ba, iha?" Tanong ni Aling Luming nang may halong kaba ang boses. Umiling si Elena, ngunit hindi niya maalis ang tanong sa kanyang isip. Bakit parang alam ng kanyang lola ang nangyari sa labas? Habang nag-iisip, biglang tumunog ang lumang orasan sa dingding. 12:00 na ng gabi. Ang tunog nito ay tila mas malakas kaysa dati. Parang bawat tiktak ay pumapasok sa kanyang utak. Napansin niyang ang lampara sa mesa ay tila kumikislap. Ang liwanag nito ay parang unti-unting nawawala. Sa katahimikan ng bahay, narinig niya ang isang tunog mula sa labas. Isang mahaba at mababang ungol na tila nagmumula sa kailaliman ng gubat. Napatingin si Elena sa kanyang lola na biglang tumayo at mabilis na isinara ang lahat ng bintana at pinto. "Huwag kang magtatanong, iha. Basta't huwag kang lalabas ng bahay," bulong ni Aling Luming.
nagsabi sa kanya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elena. Naririnig niya ang tunog ng mga yabag sa labas, mas mabilis at mas marami. May kung anong kumakatok sa bintana niya, ngunit nang sumilip siya, wala siyang makita kundi ang kadiliman ng gubat. Sa bawat patak ng oras, tila lalong bumibigat ang pakiramdam sa paligid at ang bahay nila ay tila isang maliit na isla na nilalamon ng walang katapusang gabi. Sa huling pagkakataon, sumilip siya sa bintana. Doon niya nakita ang anino, isang mataas at balingkinitang nilalang na may mahaba at matulis na mga kuko. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit ramdam niya ang titig nito na tila tumatago sa kanyang kaluluwa. Napaatras siya, ngunit nang tingnan niyang muli, wala na ito. Hindi niya alam kung totoo ang nakita niya o bunga lamang ng kanyang imahinasyon. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na magiging tahimik ang mga gabi niya sa Barangay San Miguel. Kinabukasan, nagising si Elena sa tunog ng mga kahoy na nagkikiskisan sa labas. Tila may malakas na hangin kahit na napakatahimik ng umaga. Ang liwanag ng araw na sumisilip sa bintana ay tila hindi sapat upang palisin ang bigat ng gabing dumaan. May iniwang bakas ang takot sa kanyang isipan, ngunit pinilit niyang magpatuloy sa normal na gawain. Habang nag-aalmusal silang maglola, napansin niyang tila may iniisip ng malalim si Aling Luming. Hindi ito sumasagot sa kanyang mga tanong. Nakatitig lang sa sahig na parang may binabalikan sa nakaraan. Hindi nagtagal, dumating ang kapitbahay nilang si Mang Tomas, ang matandang magsasaka na may reputasyon bilang isang hilot at may alam sa mga kababalaghan. Pinatawag siya ni Aling Luming nang hindi sinasabi kay Elena. Agad na naramdaman ni Elena ang tensyon sa paligid nang magsimulang mag-usap ang dalawa. Malapit na ang kabilugan ng buwan, sabi ni Mang Tomas habang nakatingin sa direksyon ng gubat. Dapat maging handa kayo. May gumagalaw sa gubat, hindi lang mga hayop, kundi ang mga nakatago sa dilim. Ano bang sinasabi niyo? Tanong ni Elena, pilit iniintindi ang pahiwatig ng usapan. Napansin niyang pilit siyang iniwasan ng kanyang lola at ni Mang Tomas, na parang may lihim na ayaw ipaalam. Habang nagliligpit ng mesa, napansin niyang ang likod ng bahay ay tila mas madilim kaysa sa dati. Kahit na nasa umaga pa lang, lumapit siya sa likurang bintana at sumilip palabas. Ang mga puno sa dulo ng gubat ay parang nakahilig pa ilalim, tila may puwersang humihila sa kanila mula sa lupa. Napansin din niya ang mga ibon na karaniwang maingay tuwing umaga. Lahat ay tahimik. Parang ang buong paligid ay huminto sa paghinga. Dahil sa kuryosidad, nagdesisyon siyang pumunta sa balon sa gilid ng bahay para kumuha ng tubig. Habang nag-iigib, narinig niya ang mabagal at mabigat na yabag mula sa kanyang likuran. Pinalingan niya ang pinanggagalingan ng tunog, ngunit wala siyang nakita kundi ang mga damong bahagyang gumagalaw sa ihip ng hangin. Ngunit parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok at hindi niya maiwasang lingunin ulit ang likod niya. Nang bumalik siya sa bahay, natigilan si Aling Luming. Sabi ko sa'yo, huwag kang masyadong magtatagal sa labas, saway nito. May kaba sa tinig nito. Tila natatakot na baka may nakasunod kay Elena. Lumipas ang maghapon nang walang kakaibang nangyari. Ngunit pagsapit ng takip silim, nagsimulang bumalik ang hindi maipaliwanag na tensyon sa paligid. Habang abala si Elena sa paghuhugas ng pinggan, napansin niyang ang lampara sa kusina ay tila nagdidilim-diliman kahit na bagong palit ang ilaw nito. Tumigil siya sa ginagawa at tumingin sa paligid. Tahimik ang bahay, ngunit tila may kung anong gumagalaw sa sulok ng kanyang paningin. Biglang may narinig siyang mahina, ngunit malinaw na tunog mula sa labas. Isang halakhak ng bata. Tinig na masaya, ngunit nakapangingilabot. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit may malamig
malamig na pakiramdam na bumalot sa kanya. Mabilis niyang pinatay ang gripo at tinakpan ang bintana ng kortina. Nagbabaka sakaling mawawala ang tunog. Ngunit hindi iyon nawala. Sa halip, lumakas ito, tila papalapit sa bintana. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib, sinusubukang kontrolin ang takot. Nang muling sumilip siya, wala siyang nakita kundi ang dilim sa labas. Ngunit naramdaman niya na parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa likod ng mga puno. Mabilis niyang nilapitan ang kanyang lola na nagdarasal sa harap ng altar. "Lola, may naririnig akong kakaiba sa labas," sabi niya, nanginginig ang boses. Ngunit sa halip na sagutin siya, mas lalong naging seryoso ang dasal ng kanyang lola. "Manalangin ka, Elena. Huwag mong hayaang makapasok sila dito," sabi ni Aling Luming, ngunit hindi na ito nagbigay ng paliwanag. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Elena sa kanyang kama, pilit niyang iniwasang isipin ang mga narinig niya. Ngunit sa bawat pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang balat, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ilang beses niyang narinig ang kaluskos mula sa labas ng kanyang bintana. Nang sa wakas ay naglakas loob siyang tumingin, may nakita siyang isang anino, mahaba, payat, at tila nagmamasid sa kanya mula sa likod ng manipis na kortina. Ngunit nang dilat niyang tingnan, bigla itong nawala. Lumipas ang oras, ngunit hindi siya makatulog. Ramdam niya ang bawat tunog ng orasan, bawat galaw ng hangin, at bawat maliit na ingay sa paligid. Ang buong bahay ay tila buhay, sumasabay sa kabog ng kanyang puso. Nang biglang may narinig siyang tunog ng pagbukas ng pintuan sa sala. Nanginginig niyang tinungo ang pinto ng kanyang kwarto, dahan-dahang sumilip sa maliit na siwang. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang kadiliman. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili na baka ito'y ang hangin lamang. Ngunit nang bumalik siya sa kama, naramdaman niyang tila may malamig na presensya na nakaupo sa gilid nito. Ayaw niyang tumingin, ngunit parang hinihila ang kanyang paningin patungo sa dako kung saan ito naroon. Nang sa wakas ay tumingin siya, wala siyang nakita, pero ramdam niya ang bigat sa gilid ng kama. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nagdarasal na sana ay matapos na ang gabing iyon. Ngunit sa likod ng kanyang isip, alam niyang ang dilim ay unti-unting nilalamon ang kanilang paligid at wala siyang magawa kundi maghintay kung ano pa ang darating. Habang lumalalim ang gabi, tahimik na nakahiga si Elena sa kanyang kama, pilit pinipigilan ang kaba sa kanyang dibdib. Sa kabila ng pagsisikap niyang magpahinga, ang kanyang pandinig ay tila mas sensitibo sa bawat tunog na nagmumula sa loob at labas ng bahay. Ang kahoy na sahig sa pasilyo ay gumagawa ng mga kaluskos kahit wala namang dumadaan. Ang tunog ng hangin na humahampas sa mga bintana ay parang may mabigat na hininga na sumasabay dito. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalong bumibigat ang pakiramdam sa loob ng bahay. Sa labas, ang gubat ay nagmistulang patibong ng dilim. Mula sa bintana, tila ang mga anino ng mga puno ay gumagalaw ng kaunti, parang may mga bagay na palihim na gumagapang sa ilalim ng mga sanga. Kahit pa sinarado na ni Aling Luming ang mga bintana at pintuan, parang ang lamig mula sa gubat ay nakakapasok pa rin. Habang nakahiga si Elena, napansin niyang ang ilaw ng lampara sa kanyang kwarto ay biglang kumikislap. Akala niya ay isang normal na sira lamang ito. Ngunit habang pinagmamasdan niya, unti-unti itong humina hanggang sa tuluyang mawala ang liwanag. Ang dilim ay bumalot sa kanyang paligid. Ang tanging ilaw na natitira ay ang malamlam na sinag ng buwan na pumapasok mula sa siwang ng kortina. Napabalikwas si Elena nang biglang marinig niya ang mahihinang yabag mula sa pasilyo. Mabagal at tila nag-aalangan, ngunit malinaw na may bigat ang mga hakbang. Hindi niya magawang gumalaw o magsalita. Nanatili siyang nakikinig, sinusubukang tukuyin
tukuyin kung saan galing ang tunog. Sa bawat yabag, lumalapit ito sa kanyang kwarto. Nang mapagtanto niyang nasa tapat na ng kanyang pintuan ang yabag, narinig niya ang mahina, ngunit malinaw na tunog ng mga kuko na kumakaluskos sa kahoy na sahig. Hindi niya alam kung dapat ba siyang bumangon o magtago sa ilalim ng kanyang kumot. Nanginginig ang kanyang katawan habang ang malamig na hangin ay tila dumadaan sa kanyang balat. Maya-maya ay narinig niya ang marahang pagkalapit sa doorknob ng kanyang pintuan. Halos parang sinusubukang buksan ito ng dahan-dahan. Tila huminto ang kanyang paghinga. Ang tunog ay nagpatuloy, marahan, ngunit may kasamang mabigat na enerhiya, parang nagpaparamdam na may ibang presensya sa labas ng kanyang silid. Sa kanyang paningin, ang doorknob ay unti-unting umikot. Mabilis siyang napabalikwas mula sa kama at kinuha ang flashlight sa kanyang bedside table. Nang patamaan niya ng ilaw ang pinto, bigla itong huminto. Tahimik, parang wala nang gumagalaw. Ngunit sa likod ng kanyang isip, naramdaman niyang hindi pa tapos ang nangyayari. May kakaibang aura sa paligid, isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahang lumapit si Elena sa pinto. Nanginginig ang bawat hakbang. Hawak ang flashlight. Inilapit niya ang kanyang tainga sa pintuan upang makinig. Sa una, wala siyang narinig kundi ang kanyang sariling tibok ng puso. Ngunit biglang may naramdaman siyang malamig na hangin na tila dumadaan sa siwang ng pintuan. Kasabay nito, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na boses. Isang bulong. Elena. Hindi niya maipaliwanag ang kilabot na naramdaman niya. Ang boses ay malambing ngunit puno ng misteryo. Hindi niya alam kung ito ba ay nagmumula sa kanyang isipan o totoong naririnig niya ito. Sa halip na buksan ang pinto, umatras siya na natiling nakatutok ang flashlight sa harapan niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang likod ay napasandal sa dingding. Ngunit hindi nagtagal, may naramdaman siyang biglang kaluskos mula sa likod ng kanyang kwarto. Tumama ang flashlight sa direksyon ng tunog at doon niya nakita ang kortina na bahagyang gumagalaw kahit wala namang hangin na pumapasok. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Nang buksan niya ang kortina, wala siyang nakita kundi ang madilim na gubat sa labas. Subalit ang anino ng mga puno ay tila kumikilos kahit wala namang ihip ng hangin. Biglang naramdaman ni Elena ang malamig na dampi ng isang bagay sa kanyang balikat. Parang may kamay na humawak sa kanya mula sa likuran. Napatalon siya at mabilis na bumaling, ngunit wala siyang nakita. Ngunit sa sulok ng kanyang paningin, tila may anino ng isang matangkad na nilalang na dahan-dahang dumaan sa tapat ng kanyang kama. Halos hindi siya makagalaw sa takot. Tumakbo siya palabas ng kanyang kwarto at tumungo sa altar kung saan nagdarasal si Aling Luming. Nakita niya ang kanyang lola na nakaluhod. Mahigpit na hawak ang rosaryo habang bumubulong ng dasal. Sa likod nito, ang kandila ay tila nag-aapoy ng mas maliwanag kaysa karaniwan. Ngunit ang apoy ay kumikislap na parang nahihirapan sa isang hindi maipaliwanag na puwersa. Lola, ano ang nangyayari? Tanong ni Elena. Nanginginig ang boses, ngunit hindi sumagot si Aling Luming. Patuloy lang ito sa pagdarasal, tila sinasaway ang isang bagay na hindi nakikita. Napansin ni Elena na ang lilim sa paligid ng altar ay tila mas madilim kaysa sa ibang bahagi ng bahay. Parang may bumabalot na anino sa paligid nila. Sa kalagitnaan ng dasal ni Aling Luming, biglang tumigil ang lahat ng tunog. Ang kandila ay namatay at ang bahay ay pinalot ng nakabibinging katahimikan. Sa dilim, narinig ni Elena ang marahang paghinga. Hindi galing sa kanya o sa kanyang lola, kundi mula sa kung saan sa likuran nila. Elena, lumapit ka. Ang bulong ay muling narinig, ngunit ngayon ay mas malinaw, mas malapit. Ramdam niya ang panginginig sa kanyang
sabi ni Aling Luming, ngunit hindi na nito maitago ang takot sa boses nito. Habang nagdarasal sila, naramdaman nilang ang sahig ng bahay ay tila nanginginig at ang mga bintana ay naglalagaslas kahit walang hangin sa labas. Sa kabila ng lahat, isang tanong ang nanatili sa isip ni Elena. Ano ang tunay na nangyayari sa kanilang paligid at bakit parang lalo itong lumalapit sa kanila? Habang mahigpit ang hawak ni Aling Luming kay Elena, naramdaman ng dalaga ang malalamig na butil ng pawis na bumabalot sa kanyang katawan. Ang pagdarasal ng kanyang lola ay tila mas mabilis, mas madiin, at mas puno ng kaba kaysa kanina. Sa bawat salin ng dasal, tila lalong humihigpit ang presensyang bumabalot sa paligid nila. Hindi maipaliwanag ni Elena kung bakit parang mas lumalapit ang hindi nakikitang nilalang na nagmamasid sa kanila. Mula sa isang sulok ng bahay, may narinig siyang mahinang tunog. Isang kaluskos na parang may mga kuko na kumakaskas sa kahoy na dingding. Ang tunog na ito ay unti-unting pumapalibot sa kanila. Gumagalaw mula sa isang bahagi ng bahay papunta sa kabila. Tumingin si Elena kay Aling Luming, ngunit abala pa rin ito sa pagdarasal. Pilit binibigkas ang mga salita ng pananampalataya habang nanginginig ang mga labi. Elena, mahina ngunit malinaw na sabi ng boses sa labas ng kanilang bahay. Hindi ito normal na boses ng tao. Ang timbre nito ay mababa at mahaba, na parang bumubulong ngunit tumatagos sa tenga. Napaatras si Elena, pilit na iniiwas ang sarili mula sa tunog, ngunit tila sumasabay ito sa bawat galaw niya. Lola, ano yun? Sino ang tumatawag sa akin? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ayaw niyang isipin, ngunit alam niyang hindi tao ang bumubulong ng kanyang pangalan. Tila nanggagaling ang boses mula sa lahat ng direksyon, umaalingaw-ngaw sa loob ng kanyang ulo. Magdasal ka lang, iha, sagot ni Aling Luming, ngunit hindi siya tumingin kay Elena. Ang mga mata nito ay nakapikit, at ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rosaryo. Tila ba ang bawat butil nito ay isang proteksyon laban sa hindi maipaliwanag na puwersa na pumapalibot sa kanila. Biglang sumiklab ang isang malakas na hampas ng hangin sa labas ng bahay. Ang mga bintana ay nagsimulang magkalansing at ang mga kortina ay biglang lumipad na parang may malakas na puwersang humihila mula sa labas. Ang kandilang nasa altar ay biglang muling nagliyab, ngunit ang apoy ay kulay asul at gumagalaw ng hindi normal, tila sumasayaw sa himpapawid nang hindi naaapektuhan ng hangin. Sa takot, napatingin si Elena sa altar. Ang mga larawan ng mga santo ay tila may mga aninong gumagalaw sa likod nito. Hindi niya alam kung totoo ba ang nakikita niya o bunga lamang ng kanyang takot. Ngunit habang nakatitig siya, parang may aninong dahan-dahang bumalot sa paligid ng altar, nagpapakilala ng presensyang hindi niya maipaliwanag. Naputol ang pag-iisip ni Elena nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng bahay. Sumalubong sa kanila ang malamig na hangin mula sa labas. Dala ang kakaibang amoy ng nabubulok na dahon at isang matamis ngunit nakakasukang halimuyak. Kasabay nito, biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Ang kalansing ng bintana, ang dasal ng kanyang lola, at maging ang tunog ng kanyang sariling paghinga. Lahat ay huminto. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng mahina, ngunit mabigat na yabag papalapit mula sa dilim. Sa bawat yabag, nararamdaman ni Elena na parang hinihigop ng hangin ang init ng kanyang katawan. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa kanyang lola at mahigpit na niyakap ito. Lola, anong gagawin natin? Ano yan? Tanong niya, halos humihigpi na sa takot. Ngunit bago pa man makasagot si Aling Luming, isang malamlam na anino ang lumitaw sa tapat ng pintuan. Sa una, hindi malinaw ang hugis nito, parang isang malaking ulap ng itim na usok. Ngunit habang nagtagal, unti-unti itong nagkakaroon ng anyo. Mataas,
payat at may mahabang mga kamay na tila hinubog mula sa mga ugat ng puno. Ang mukha nito ay natatakpan ng anino, ngunit ramdam ni Elena ang malamig at malalim nitong titig na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Elena ang pagigpit ng hawak ni Aling Luming sa kanyang kamay. "Huwag kang kikilos," bulong ng kanyang lola. Ngunit sa bawat segundo, parang mas lumalapit ang nilalang sa kanila. Ang mga anino nito ay umaabot na sa sahig, gumagapang papunta sa kanilang mga paa. Ramdam ni Elena ang bigat ng takot na bumabalot sa kanya, na parang ang bawat hininga niya ay nagiging mas mahirap. Sa isang iglap, narinig nila ang malakas na tunog ng pagkalabog mula sa bubong ng bahay. Halos mapatalon si Elena sa gulat. Ang tunog na ito ay tila nagmumula sa isang mabigat na bagay na gumagapang sa kahoy, dumadausdos papunta sa gilid ng kanilang tahanan. Kasabay nito, naramdaman niyang ang buong bahay ay parang bumibigat, na tila binabalot ng isang puwersa na hindi nila maipaliwanag. Mula sa sulok ng kanyang mata, nakita niyang muling kumikislap ang kandila sa altar. Ang asul na apoy ay ngayon nagiging mas matindi, ngunit sa bawat kisap nito, parang may mga imahe na sumisilip mula sa dilim. Mga mukha ng tao, ngunit walang buhay ang mga mata. Hindi niya maiwasang humigpi, pilit na nilalabanan ang kanyang takot. Malapit na sila, bulong ni Aling Luming. Halos hindi marinig ang boses nito. "Elena, kailangan mong maging matatag. Huwag kang titingin ng diretso sa kanila, kahit ano pa ang mangyari." Ngunit habang sinasabi ito ng kanyang lola, naramdaman ni Elena ang malamig na paghaplos sa kanyang braso. Hindi niya maipaliwanag kung paano, ngunit ang haplos na ito ay parang nanggagaling sa isang bagay na hindi tao. Nanginginig siyang napalingon at doon niya nakita ang isang aninong nakatayo sa kanyang likuran. Halos walang espasyo sa pagitan nila. Hindi niya napigilan ang mapahiyaw, ngunit walang tunog na lumabas mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig, at ang kanyang katawan ay parang hinihigop ng malamig na hangin na nakapalibot sa kanila. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman niyang ang mundo sa paligid niya ay unti-unting nawawala, na parang binabalot ng isang walang hanggang dilim. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, tila naging mas malalim ang bawat segundo para kay Elena. Ang malamig na haplos na naramdaman niya sa kanyang braso ay nag-iwan ng kilabot na tila bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may anino sa likuran niya. Ngunit ang mga salita ni Aling Luming ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. "Huwag kang titingin ng diretso sa kanila." Kahit nanginginig, pilit niyang iniwasan ang paglingon. Hinigpitan niya ang kapit sa braso ng kanyang lola, umaasang sapat iyon upang mawala ang takot. Ngunit hindi ito nawala. Sa halip, mas tumindi ang presensyang bumabalot sa paligid nila. Parang ang mismong hangin ay naging mas mabigat, mas malamig, at tila puno ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Mula sa labas ng bahay, muling narinig ni Elena ang yabag. Ngayon ay mas mabilis, mas malakas. Ang mga yabag na ito ay parang nagmumula sa maraming paa. Lahat ay papalapit sa kanilang direksyon. Hindi niya alam kung ito ba ay mga tao o mga hayop, ngunit alam niyang hindi ito karaniwan. Ang bawat hakbang ay tila umaalingaw-ngaw, kahit ang lupa sa labas ng bahay ay dapat tahimik sa malamig na gabi. Biglang bumukas ang isa sa mga bintana ng malakas, at ang malamig na hangin mula sa gubat ay sumugod papasok. Kasabay nito, nagdilim ang kandila sa altar, ngunit isang kakaibang liwanag ang bumalot sa paligid. Hindi ito liwanag ng apoy, parang kumikislap ito, malamlam, na tila may mga aninong sumasayaw sa loob ng dilim. "Elena, huwag kang matatakot. Huwag kang kikilos kung hindi kita utusan," bulong ni Aling Luming. Ngunit
Hawakan mo ako, Elena. Huwag na huwag kang titingin. Ngunit mahirap pigilan ang kuryosidad. Sa gilid ng kanyang paningin, tila may gumagalaw sa loob ng bahay, mga anino na hindi dapat naroroon. Ang isa sa mga ito ay lumalapit sa altar, ngunit imbes na itago ang sarili sa dilim, parang lalo nitong ipinapakita ang kanyang presensya. Napansin niyang may mahabang kamay, itong may matutulis na daliri. Ang bawat galaw nito ay mabagal, ngunit puno ng intensyon na parang sinusuri ang paligid. Elena, muling narinig niya ang boses. Ngayon, mas malapit ito, mas pamilyar, ngunit puno ng isang kakaibang lamig na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Hindi niya alam kung paano, ngunit parang galing ito mula sa anino sa altar. Ang paligid ay tila lumalabo. Ang bawat tunog ay parang nagmumula sa ilalim ng tubig. Ang yabag, ang hangin, maging ang boses ni Aling Luming ay parang nawawala sa diwa ni Elena. Pakiramdam niya ay hinihigop siya ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya mapigilang isara ang kanyang mga mata, umaasang magising na lang siya mula sa bangungot na ito. Ngunit sa sandaling pumikit siya, mas lumalim ang kanyang takot. Sa kanyang isip, nakita niya ang gubat. Hindi ito ang gubat na alam niya. Ang mga puno ay mas matataas. Ang mga sanga ay parang mga galamay na gumagalaw sa hangin. Sa gitna ng gubat, may isang mataas na anino na nakatayo. Walang mukha, ngunit may dalawang pulang mata na nagbabaga. Alam niyang ito ang tumatawag sa kanya. Napadilat si Elena at ang nakita niya ay ang altar na ngayon ay balot ng anino. Ang imahe ng santo ay tila nabaluktot. Ang mukha nito ay nagiging iba't ibang hugis, parang sinusubukang takutin siya. Ang kanyang lola ay patuloy pa ring nagdarasal, ngunit ang dasal nito ay parang hindi na naririnig ng mga pader ng bahay. Elena, kailangan mong maniwala. Magdasal ka, iha. Sigaw ni Aling Luming, ngunit ang sigaw nito ay parang natabunan ng isang mabigat na ungol na nagmula sa dilim. Ang ungol na iyon ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa, puno ng poot at panggigigil. Sa wakas, naramdaman ni Elena ang lakas upang kumilos. Kinuha niya ang rosaryo mula sa altar at mahigpit itong hinawakan. Habang bumubulong siya ng dasal, naramdaman niyang parang bahagyang humuhupa ang bigat ng paligid. Ngunit hindi iyon nagtagal. Isang malakas na hampas ng hangin ang dumaan sa bahay at ang pinto ay muling bumukas. Sa may pintuan, nakita niya ang isang bagay na hindi niya malilimutan. Isang matangkad na nilalang na may mahahabang bisig. Ang mukha nito ay nababalutan ng anino, ngunit ang mga mata nito ay maliwanag at mapanuri. Nakatingin ito diretso kay Elena, parang hinihintay ang kanyang susunod na galaw. Lumayo ka, sigaw ni Elena, ngunit ang kanyang boses ay parang nalunod sa dilim. Ang nilalang ay hindi gumalaw, ngunit naramdaman niyang parang mas lumapit ang presensya nito sa kanyang kalooban. Sa mga huling segundo ng gabing iyon, alam niyang ang laban ay hindi lamang pisikal. Ito ay laban sa takot na bumabalot sa kanyang puso. Ngunit paano ka lalaban sa isang nilalang na hindi mo kayang intindihin? At paano mo iiwasan ang anino
sa pader at sahig, papalapit sa kanila. Sa gitna ng tensyon, narinig ni Elena ang mahinang tunog na parang umiiyak. Nagmumula ito sa labas ng bahay, sa ilalim ng pintuan. Isang boses ng bata, manipis, na parang humihingi ng tulong. "Tulungan niyo ako." Paulit-ulit na sambit nito. Bawat salita ay puno ng lungkot at hinagpis. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. At kahit alam niyang delikado, hindi niya maiwasang maramdaman ang awa. "Lola, may bata sa labas," sabi niya. Halos gusto nang tumakbo upang buksan ang pinto. Ngunit bago pa siya makagalaw, mahigpit siyang hinila ni Aling Luming. "Hindi iyon bata, Elena. Huwag kang maniwala. Huwag kang lalapit," mariing sabi ng kanyang lola, na ngayon ay parang mas natatakot kaysa dati. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-aalala. Ngunit ang iyak ay hindi tumigil. Sa halip, ito ay naging mas malakas, mas malinaw at mas malapit. Parang nagmumula na ito sa bawat sulok ng bahay. Sinubukan ni Elena na takpan ang kanyang mga tainga. Ngunit kahit ano ang gawin niya, ang boses ay patuloy na pumapasok sa kanyang isip. Maya-maya, narinig niya ang paggalaw mula sa likod ng kanyang kwarto. Dahan-dahang tumingin si Elena sa direksyon ng tunog. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa kaba. Sa sulok ng kanyang paningin, nakita niya ang isang bagay. Isang anino na tila nakaupo sa kanyang kama. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang hugis nito ay malinaw. Tila may mahabang buhok at ang mga mata nito ay nakakintal ng pula, katulad ng mga mata ng nilalang sa pintuan. "Elena," bulong nito, isang tinig na malamig at puno ng puot. Ang boses ay parang tumatagos sa kanyang balat, umaabot sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan. Napaatras siya, ngunit ang kanyang mga paa ay parang naipit sa sahig. Naramdaman niyang hindi siya makaalis, na parang hinahatak siya ng malamig na puwersa mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pinto sa likod ng bahay ay biglang bumukas ng malakas, at kasabay nito, ang isang matinding hangin ay dumaan sa buong silid. Napahawak si Elena sa kanyang lola, habang ang mga kandila sa altar ay sabay-sabay na namatay. Ang silid ay binalot ng kadiliman, at ang tanging liwanag na natitira ay ang mahihinang kislap mula sa labas ng gubat. Narinig nila ang tunog ng mga yabag na ngayon ay papasok na sa bahay. Isa-isa, ang bawat hakbang ay mas lumalapit, mas tumitindi ang bigat ng presensya. Sa kabila ng dilim, alam ni Elena na ang nilalang ay nasa loob na ng kanilang tahanan. Ang kanyang hininga ay naging mabilis, halos hindi siya makahinga. "Luming, ang oras ay dumating na," sabi ng boses na mababa at mabagal, ngunit malinaw. Ang mga salita ay puno ng puwersa na parang may daladalang utos. Ang lola ni Elena ay tumayo, nanginginig ang mga kamay, ngunit hindi ito umatras. Tumindig ito sa harap ng altar, hinarap ang anino na ngayon ay unti-unti nang lumilitaw mula sa dilim. "Elena, pumikit ka. Huwag mong tingnan ang kanilang anyo," sabi ni Aling Luming. Ngunit hindi iyon nagbigay ng ginhawa kay Elena. Nararamdaman niya ang malamig na dampi ng presensya, ang bigat ng bawat hakbang na papalapit sa kanya. Ngunit hindi siya makapikit. Kahit anong pilit niyang ilayo ang kanyang paningin, ang kanyang mga mata
ng altar ay halos hindi na makagalaw. Ang kanyang lola, si Aling Luming, ay nagpatuloy sa pagdarasal ng walang patid, ngunit ramdam ni Elena ang lalim ng takot sa boses nito. Ang mga yabag mula sa bawat sulok ng bahay ay hindi na humihinto. Tila may maraming nilalang na nagtipon-tipon sa dilim. Lahat ay nagmamasid, naghihintay. Sa bawat hinga ni Elena, pakiramdam niya ay tila may malamig na hanging dumadampi sa kanyang batok, na parang may isang presensya na nakatayo sa likuran niya. Ayaw niyang tumingin. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit kahit nakapikit siya, nararamdaman niya ang bigat ng mga titig na nakatuon sa kanya. Ang tunog ng kandila na tumitilaok sa altar ay nagbigay ng maikling liwanag, sapat upang maaninag niya ang isang anino na gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Hindi iyon normal na anino. Mahaba ito, payat, at may anyo ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Naglaho ito sa isang kisap mata, ngunit iniwan nito ang pakiramdam na parang may malapit na nagmamasid sa kanya. Elena, magdasal ka, bulong ni Aling Luming, ngunit ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa lakas ng kalansing ng bintana at tunog ng hangin sa labas. Sinubukan ni Elena na sundin ang utos ng kanyang lola, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi mabuo. Ang takot ay parang tumatakip sa kanyang lalamunan, ginagawang imposible ang kahit isang pirasong dasal. Mula sa likuran ng altar, narinig niya ang isang mahinang tunog, isang tila humihikbing boses na puno ng puot. Ang tunog ay unti-unting lumakas, at napagtanto niyang ito ay nagmumula sa anino sa dingding. Ang anino ay naging mas malinaw, unti-unting nagkakabuo ng isang anyo. Hindi ito tao. Ang mga mata nito ay kumikislap ng mapula-pula, at ang bibig nito ay bumuka. Ngunit imbes na salita, isang malalim at nakasisindak na ungol ang lumabas. Si Elena ay napasigaw, ngunit ang kanyang boses ay parang nalunod sa paligid. Ang anino ay gumalaw ng mabilis, parang isang halimaw na naglalakad sa likod ng bawat sulok ng bahay. Sa bawat hakbang nito, naramdaman niya ang sahig na nanginginig, at ang lamig sa paligid ay parang tumatagos sa kanyang laman. Nang biglang huminto ang lahat ng tunog, napatigil si Elena. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Parang ang lahat ng enerhiya sa paligid ay sinipsip ng isang bagay na napakalakas. Napatingin siya sa altar at napansin niyang ang kandila ay patay na. Wala nang liwanag. Tanging ang mahihinang sinag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng anyo sa paligid. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang boses ng kanyang lola. Elena, huwag kang bibitaw sa akin. Huwag kang lalayo, kahit ano pa ang mangyari. Ngunit bago pa niya masagot ang kanyang lola, naramdaman niya ang biglang paggalaw ng hangin mula sa kanyang likuran. Isang malamig na kamay ang dumapo sa kanyang balikat. Napaluhod si Elena sa takot. Hindi siya makalingon. Ang malamig na presensya ay parang bumalot sa buong katawan niya. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang mga mahahabang daliri na tila kumakapit sa kanya. Pilit niyang nilakasan ang kanyang loob upang magsalita. Ngunit kahit isang salita ay hindi lumabas sa kanyang bibig. Ang buong bahay ay nagsimulang magbago. Ang mga dingding ay parang humihinga, gumagalaw na parang mga anino na lumalabas mula sa bawat sulok. Narinig niya ang mga bulong na tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Mga boses na hindi niya maintindihan, ngunit alam niyang hindi mabuti ang daladala ng mga ito. Elena, muling bulong ng boses. Ngayon ay mas malapit, mas malinaw. Ang tunog nito ay parang nanggagaling mula sa kailaliman ng lupa, mabigat at puno ng galit. Sa wakas, napalingon si Elena, kahit alam niyang hindi niya dapat gawin iyon. At doon niya nakita ang nilalang. Ang nilalang ay mataas. Halos sumasayad ang ulo nito sa kisame ng bahay.
ngunit mahaba. Ang mga kamay nito ay parang mahahabang sanga ng puno na may matatalim na kuko. Ang mukha nito ay walang laman, isang madilim na espasyo na walang mata, bibig o ilong. Ngunit kahit wala itong mga mata, naramdaman niya ang titig nito. Malalim, malamig at nakakatagos. Napaatras si Elena, ngunit sa bawat hakbang niya, ang nilalang ay parang mas lumalapit. Ang paligid ay parang nagdilim palalo at ang amoy ng nabubulok na lupa ay pumuno sa buong bahay. Ang kanyang lola ay patuloy na nagdarasal, ngunit tila hindi na nito napipigilan ang nilalang. "Lola, ano ang gagawin natin?" Sigaw ni Elena, halos maiyak na sa takot. Ngunit ang kanyang lola ay hindi sumagot. Ang mga mata nito ay nakatuon sa nilalang at ang bibig nito ay gumagalaw ng mabilis sa pagbigkas ng mga dasal. Biglang nagliwanag ang altar. Isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid, tila hinahamon ang anino ng nilalang. Ngunit kahit na anong lakas ng liwanag, ang nilalang ay hindi umatras. Sa halip, lalo itong naging malinaw. Ang bawat detalye ng katawan nito ay lumitaw, at ang kanyang presensya ay naging mas nakakatakot. "Elena, lumapit ka," muling sabi ng nilalang. Ang boses nito ay parang tumutunog mula sa bawat sulok ng bahay. Hindi niya alam kung paano ito nangyayari, ngunit parang may puwersa na humihila sa kanya papunta sa nilalang. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga paa ay parang nawawala ang kontrol. Sa huling sandali, naramdaman ni Elena ang kamay ng kanyang lola na mahigpit na humawak sa kanya. "Hindi ka nila makukuha, Elena," sabi nito, ngunit ang boses nito ay puno ng takot. Ang liwanag mula sa altar ay biglang pumutok at ang buong bahay ay nilamon ng nakakabinging ingay at nakakasilaw na liwanag. Nang magmulat si Elena, wala na ang nilalang. Ngunit ang bahay ay binalot pa rin ng malamig na hangin at ang mga pader ay puno ng mga bakas ng mahabang kuko. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. At sa dilim ng sulok, naramdaman niya ang mga matang patuloy na nakamasid, naghihintay